market. Ay! Kay MP, di ko sure kung nailabas to ni MP sa mga recent tournaments. Pero si MP na yan eh. Kahit naman na nilabas ni MP, kaya na yan eh. Naglaro nga yan ng walang coach eh. Hindi na maiilang ngayon na si MP regardless of whichever crowd control pang ilalabas dito. Pero kasi, higit pa sa crowd control, mukhang sila pa ngayon na magpapamalas ng mga shields. Oy, Look at the Hillman. Matilda. Hillman pala tayo ngayon kay Renny J. Uy! Muling nagbabalik. Natatandaan ko nung isa sa mga most memorable Matilda plays niya. Oo, Ano pa eh, Ano yan? ang World Championship na M5 eh. M5 ba, no? Yung parating tanong pag naglalaro yung Blacklist, ano bang magiging hero ni Renny J? Kaya Hillman rin. ba siya o Hillman? Oh, kaya rin siya nabansagang Hillman. And now, Hay. kung kayo ay nakasubaybay sa mga pinost ng ating players, isa yan sa mga heroes na nandoon. Pero, eto, ibang usapan na to. Bakit? Kasi, nasa MPL na tayo. Tsaka, nandito rin si Renny J. Nandito si Rene J. Naglalaro ngayon. Ibang usapan na to kasi si Rene J ay kasama na rin natin at nag-comment si Rene J. Oh. Sabi niya, doon sa post, na sana yung standing nyo ay ganyan din Ay, pagdating sa MPL. may babala ka agad at dito nga natin malalaman kung ang nakikita nga natin sa social media ay magkakatotoo ngayon dahil the lineups are set for both of Ayan these na, teams. mid, Ayan mid, na! mid. Mid! Hanji na naka-Angela. At kailan lang ba natin nakita na niro-roam ang Terisla? Ngayon may isa na namang kupunan nagagawa. Kakaiba ka agad ang nilalabas. Grabe yung mga first matches natin today. Oo nga, ang saya-saya. Iba na, ibang-iba na kaagad yung mga Oo. nilalabas. Even yung match number 1, may iba na. Pero ngayon, Yes. papasok na tayo dito. Huy! Sa ating Land of Dawn at nag-iingay na ang dalawang fans ng dalawang kupunan ngayon. Napaka-ingay dito sa Makati sa Green Zone Hotel dahil magtatapat ang Aurora MLBB versus Blacklist International. Nagbabanggaan ng mga Takpan pa cheers. yung mukha niyo. Diba? Nagbabanggaan yung mga cheers ng mga teams natin dito eh. Intense. Andito pa rin ang Break the Code. Andito rin ang Lights Within. Lights within. Seize the Win. Seize the win. Mahaba-mahaba. Ayan na. Pero at least nagra-rhyme. Oh, Lights Within, Seize the Win, Aurora's Lights Up. Ay, Oh, diba? Ghost na ghost na. Napaka Ay, break the code. Eh, pa rin ang Ayan, ating Break mga- the Code. Yan ang mga nagre-represent ng loyalty. Loyal agents pa rin. Talagang inaangat at pinapakita ang kanilang spirit. Break the code. Ega muna. At ang cute, oh, may mga ano din Tapos sila. may mga face paint pa yan. Face paint Sticker. or sticker or... Basta, ang ganda. Ang ganda, maganda. Magaganda din yung mga ano. Ito talaga, ito talaga. Yung mga head. Ano, kahit last season playoffs. Nandiyan na. Oh, nandyan yan. Full pack po ang ating stadium ngayon dahil ang bilis actually nito nag-sold out dahil itong game na to. At Oo. makaka-release pa lang. Pero ito na. I-release na natin ang ating mga manlalaro dahil magbabakbakan na sila sa Land of Dawn. It's gonna be game number 1. Aurora MLBB versus Blacklist International. And looking at the lineups, pre, sino dapat lamang dito early game? No, kung lang, tumitingin tayo sa isang league. Siyempre, gusto nating isipin kahit paano na meron tayong aasahan na pagpanig dito. But then at the same time, looking at the mid, ito ay napakagandang, kumbaga, panlamang sa early. Nasa side na din ng Blacklist ang Angela at ang Terisla. Ay, oh. Napakasakit nung dalawang yan magsanib puwersa sa mid lane ngayon. Makikita mo kahit may mga mailapag na nightmare spawn dito. Basta't mahampas ng maso, mapoke lang dito. At yung Angela na to, by the way, yung noong nakaraang season man ay nakita din natin na aggressive Angela na naka-impure rage at Oo. possibly, hindi mo Yung mga alam. fumiflicker pa paharap, no? Oo. Si Haji na yan eh, the KDA machine eh. Talagang minamama niya sa early game dito si Yu eh. Nakita natin sa Keys to Victory that very crucial ang magiging performance dito ng trio mid, pati na rin ang pag-rotate ng ating mga junglers dito. So dito talaga natin makikita pa lang, especially sa first turn. Kung sino nga ba talaga? At saka ang interesting nito kasi to think na possible perks, parang okay lang, lapag ka, tingnan mo, isang combo-combo lang ng maso-maso, parang Ano na? ide-dedicate niya pa yun eh sa Nightmare Explode. I-dedicate. Yung mga ganong, kailangang sagot ay hindi ka matakot sa Oo. Zask. Yung parang kailangan ay susugurin mo raw siya. Of course, as much as possible then preventing yung magiging snowball. At ngayon naman ay, surprisingly, hindi rin naman pa tayo sobrang nagkakakita ng tagpuan sa dalawang teams natin. Wala pa yan. Nagla-waters pa lang yan, pero kung muna pagtatakbo kay Perks, nabibigyan na bago mag-turtle, so this is really crucial for them. Pero ito ang gusto ko din makita is yung performance ni Outplay kasi you rarely Yes. see him sa MPL although naka-line up na siya before with like Tech, but this time, may chance na kasi siya mag-shine eh. Oy, oy! Binabawian, Flicker! Flicker muna para kay Perks at malaking bagay yun ngayon for Aurora MLBB as Lord JM Do. Sabi niya kailangan may kapalit na Flicker din para kay Rene J. Parang quits lang. Quits lang ang habol natin dito. Hindi naman pwede maglaro ng MLBB nang walang trade eh. Oo. Kailangan meron. Di ba?
Oh, may 3 umalis, may 2 natira. Parang ganun At lang. hindi naman nagsimula ang turtle basta-basta. Oo. Kaya okay pa rito ang dalawang kupunan natin sa kung ano man kanilang magiging intensyon para sa paparating na possible turtle objective. Pero sa ngayon, kasi si Demon Knight nasa bandang ibaba yata siya. Iba ang kanyang tatargetin. At si Outplayed ngayon na may flicker naman na mababurn para mabuhay at masagip ang sarili niya. Parang hindi na ata magkakontest dito ang Aurora for the Turtle. Kaya naman Blacklist International. Pinapers lamang ang magiging ng Turtle. Pumunta nga sa kanilang kamay. Hanap sana ng trade dito ang Aurora, pero unfortunately, nakatakas si Outplay. Oo, naipanalo ngayon ang Blacklist International yung trades. After successfully rin, makabuhay naman ni Outplayed doon sa bandang ilalim. So, crucial din talaga sa mga ganitong punto. Basta walang impormasyon, hindi ka maglalalim gaano. Eh, nakikita mo naman, ano bang mga kadalasan natin na sasaksihan? Talagang mga XP-lanes na yun. Yung mga pinaka-pinupuntirya din ng rotation kadalasan. Tsaka yung mga dive din talaga, no? The Edith, yung ano pa, yung Mayoyo, nakakalimutan ko. Si Sisi kasi pero ito baka magsisi dito yung Aurora dahil pinupunta lang kasi ng Blacklist. Sino una mag-setup dito? Si Perch, may ulti pa. Pwedeng inasa. That's so much space created pero hindi pa rin naman makaka-energy shields ngayon si Outplayed. Maganda ang naging pagkakaantabay doon ni The Hillman, ni Rene J. Para maantabayanan din dito si Doming. Naka-Bruno at isa rin to sa, hindi lang tayo nagtatapos sa surpresang binibigay sa atin ng Blacklist sa Teresa Rome sa Angela Mid. Ito ring pagbabalik ng Bruno ni Doming na pinaninindigan ng Aurora. Oo, tsaka kasi nung sa draft talagang pinuruhan yung gold lane matchup eh. Binigay nila kay Outplay yung hangin, making sure na madadalihan siya sa lane. Pero so far, so good pa rin naman kay Doming. And ito yung mga hero na hindi mo pwedeng iwan basta-basta lang sa Moscow. Kasi kung hindi, magtatrabaho lang yan eh. Magtutulak lang yan, mamaya wala ka lang tore pag hindi mo pinagsutusan yung Bruno eh. Oh, medyo ramdam mo nga na even for Aurora, may priority sila onto Doming, onto doon sa kanilang nagiging gold lane. Kaya doon yung naging first rotation earlier. Pero sa ngayon ay talagang napakaingat. Yun lang ang masasabi ko. Napakaingat ng dalawa nating kupunan. Wala masyadong nag-overextend. Wala masyadong kumbaga lumalalim. At tansyahan na kung tansyahan. Kaya naman excited na tayo para dito sa ating magiging possible turtle fight na sinimulan na nga with the guiding wind used by Rene J. Alam mo si MP gigil na yan eh. Pinunta yan eh. Nakaano pa naman siya. Naka-Martis pa naman siya. So gusto niya talaga ma-utilize yung early game power spike niya. Pero second turtle na up for grabs. Dalawang kupunan natin. Nandito pa rin naman. Oo, kung may pwesto pa. At unti-unting naghahanap ng buwelo. Labs International and Aurora MLBB. Pero sa ngayon ay mukhang ang Aurora ang medyo na-poke. Ginamitan na rin ang curtain call. Ngayon ay nabawasan. Sina Edward and Rene J. Sinapian na rin si Lord JM. At ngayon under the turret, dive pa nga. Pero grabe naman yun. Lahat para sa turtle objective na mapapasa kamay ni MP The King. Inarapan ni Haji tsaka ni Lord JM yung tatlong members ng Aurora. Ensuring na hindi makakagawa ng play doon. Pero sabi kasi ni Demon Knight, sige, alam na namin lamang kayo sa mga clashes. Alam na namin lamang kayo sa early game. Try namin as much as possible i-extend yung laro ito by split pushing. At yun yung ginagawa ni Demon Knight all throughout. Grabe dito yung ginagawa ng dalawang teams natin. Wala pa rin tayong kills. Wala pa. Hanggang ngayon, ay sobrang kalkulado lang. Focus lang sa kung anumang trades in terms of objectives ang pwedeng kuhain. Talaga naman kabilang kunan natin sa trades whatsoever. Kaya naman ngayon ay wala pa tayong halos na play by play. Oo, tama. Wala pa tayong naisisigaw. Wala pa eh. Pati yung mga fans dito tumahimik. Oo, parang nakaabang lang tayong lahat sa ngayon pero huwag kayong mag-alala dahil habang pinatatagal nila ang aksyon, mas magiging intense yun kapag ka nagkaroon. Oo. Kumbaga, bawat clash na mangyayari dito. Sigurado may purpose. Pero ito ang nangyayari ngayon sa top lane. Speaking of, mukhang nagsimula na nga. Kaso out ulit. Ayaw namin. No. No eh. Sabi ni Outplay, no. Ayoko. Matagal ako naghintay para mapunta sa akin yung spotlight. Ayokong mamatay. Oo, Zaman Force ako dito. Tatakutin ko muna kayo. Oo, Haji, ang bilis lang. Respo, sanib. Tapos may penalty zone. Tapos sa Aurora naman, pag medyo sumasokos sila o lumalalim, guided yun out ni Renny J. Grabe dito. Ang dami ba? Kulang ng kulang ng pangsugod. Actually, ang dami ilang ways dito para hindi maipag-commit yung kalaban. Nandun na nga, nabanggit mo, guiding wind. Meron din ng heart guard na syempre, lalo pag may kasama pang iba, ay hindi mo naman basta-basta gugustuhin i-commit, lalo at hindi ka sure kung yung follow-up ay magiging advantage sa'yo o hindi. Pero eto na, 2 seconds bago yung ating ikahuling turtle objective. Ito si Perch may flicker tsaka penalty zone. So, Ayan. magkakaroon na to eh. Okay. May ano to eh. Hindi na to eyeballan. Ay, kaso kasi nasa taas lang si Doming at si Rene J. Nagmamakrohan yung dalawa nating teams. Ano ba naman ang nangyayari dito? Iba ang kanilang plano. Naiwan si Haji. Sabi kasi ni Demon Guard tsaka ni MP Daking napatunayan na namin magaling kami mag-micro eh. Macro naman, papatunayan namin ngayon. Enough. We don't have to prove anything. Oo, ayaw natin ang to layo.
Capienge boys. Ang layo din ng guiding wind. Tama na, Domeng. Sabi ni Rene J. Out na tayo. Nakuha na natin. Sabi ni Captain Rene J. Grabe. Hop. Grabe. Relax. 8 minutes in, ang ating scoreboard ay 0-0. Grabe ang epekto ni Kapitan Rene J dito. Disiplinado. And Talaga. yun yung gusto mo talaga kami ng Premier Captain, na hindi lang kayo basta-basta nag-initiate ng mga clashes, na hindi kayo sigurado. Oo. Ayaw nyo kasing 50-50, gusto nyo 100-0 eh. Oo. Oo eh. Ganun eh. Eh ang problema, yung blacklist, ganun din. Kaya the moment na mapuruan either si Haji or si Lord JM or si Outplay, sasanib kagad si Haji. Pero namamanage talaga ito ng Aurora kasi may link nga sila. So in terms of global presence, late game split push capabilities, nandiyan yun para dito sa kanilang kupunan. Kaso si MP The King dito, nahanap yata si Edward. Of course, out yung Primal Wrath. Pero grabe, siya naman ngayon ang nagsabi na ako ang magpapalayo. Mag-push lang muna kayo. Oo, yun na. Isabi kasi ng blacklist dito, kapag naghubad na yan si Edward, out na tayo, masakit yan eh. Tapos sabi naman ni Edward, okay lang, worth it magamit yung Primal Wrath Ayun, kasi nga nakakapush si Demon Guy. Oo. Tsaka ito yung sinabi natin right before mangyari yun. Ayan, Habang sinisilip natin ang ating Infinix handcam ng mga players. Simple lang ang magiging sagot talaga dito ng Aurora. Makipagsabayan kasi nasa kanila naman yung Ling. Kaya hindi natin gaano ramdam yung nagiging advantage din dito ng Blacklist International kontra sa Aurora. Kasi napapantayan lang din nila yung trades. Tingnan mo Grabe. naman, yung mga tore na napatumba, equal lang. Pantay na pantay. Kumbaga, kung ikukumpara mo sa basketball, mag-iisang quarter na, wala pa rin pupuntos. 0-0 pa rin score. What in the macro is this? Pero ang dami. Pero ito yung walang clash pero nagta-translate yung mga Oo. ginagawa nila. May mga objectives na nakukuha. Oo. May mga tories na nabe-breakdown. Ang problema lang, walang napipita style. Oo. Match made in heaven to eh. I know you, you know me eh. Literal. Kasi typically, isipin mo yung mga pag-convert ng objectives, yung mga makuha, darating yun usually after yung mga nakikita natin kills, after yung mga nakikita natin ng gangs, yung mga rotation. Pero dito, hindi eh. Sa ibang pamaraan nila, dinadaan yung takbo ng larong ito. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nga kami nagpe-play-by-play. Oh, 10 minutes in, 15 seconds. Lumabas na si Lord. Nauna pa lumabas si Lord bago makapitas ang dalawang kupunan. Sino makakuha ng unang Lord? Simulan na ba ito? Ito na ba ang laban ng kauna-unahang casualty? Yung first blood ay maririnig ba natin after 10 minutes of watching MLBB? Sa mga nanonood dyan, i-comment nyo ano mauna, Lord Slay o First Blood? Oo, kayo na ang bahala. Kasi kahit kami, hindi na kami sigurado. Pero Lord JM, ginamit na kayong curtain call. Naiwasan naman yung penalty zone. Si First ay mapaparusahan yata dito. At siya na nga yata yung tatagoy ang first blood. Hindi pa rin. Kaso nandun si Demon Guy with the finish. At ngayon, makakuha yata ng advantage ngayon ng Aurora. Sumusugod na. Yue with another kill onto MP The King. At ngayon ay may malinaw na advantage na ang Aurora MLBB. Ngayon, kukuha muna dito si Demon Guy ng kanyang purple buff, then transition to the Lord. Pero here is the veterancy of Edward, knowing na hindi tumama yung penalty zone perks flicker combination. Kaya naman sumugod na sila si Rene J, the captain. Lord JM naman ang kanilang gusto. Oo, Pero nandito out lang, na. disiplina lang, sabi ni Rene J. Grabe yung disiplina, literal. Kompleto ngayon ang Aurora sa disiplina. Nagmumula kay Rene J ang lahat-lahat. Lord JM doon, masasalubong. At hindi na yata makakalapit pa ang Blacklist International. Aurora MLBB secures the first Lord. At nakakuha na nga tayo ng action, Jackson, sa ating primetime MLBB night. Dahil Aurora secures the Lord at walang nakuhang trade. Yung Blacklist International doon, again, looking back at the clash, ang ganda ng pinakita ni Edward. Oo. Talagang hinintay niya na maunang mag-set up si Perks, ma-utilize yung penalty zone para sigurado pag siya nakasa ng Earth Shatter, wala nang pang-counter goal yung Oo. Blacklist doon. It really felt na Aurora yung naghihintay. Oo. Kasi nag-commit na doon ng curtain call si Lord JM, na force out na sila. Pero when hahabulin pa sana ng Blacklist International with a follow-up penalty zone, ay maski yun na-anticipate ng Aurora. Kaya naman sila ngayon ang unang makakapasag ng mga mid-lane turrets. Tuloy-tuloy na pag-convert ang kanilang nais din gawin. At katakot-takot na sitwasyon ito kasi literal na si Doming bantay sarado na ng Aurora. And 12 minutes na tayong nasa laro. Isipin mo na lang kung anong items na ang hawak niya. Marami na, ayun, kakabili lang ng blade armor dito ni Lord JM, pero ma-burst down din naman ng Blacklist ang unang Lord. Successful defense dahil walang inhibitor turret na nakuha doon ng Aurora. But with the performance na pinapakita nila, ito yung nakakatakot. Yun, oh. Kasi napatunayan na ng mga specific players ng Aurora na micro-wise, meron sila. Macro-wise, pero ngayon pinapatunayan nila na macro-discipline, pati na rin chemistry, meron din sila. Oo. So yun yung nakakatakot sa team na Aurora MLBB. Ano pa kayang pwedeng ilabas nito? Sobrang dami mong binanggit. And for me, pinakatumatak, disiplina. Disiplina talaga eh. Oo. Yun yung isa sa mga bagay na base sa larong ito,
ay kailangan mong katakutan kontra sa Aurora MLBB. Pero I'd like to see the same for Blacks International kasi sobrang nakasabay sila when it came to yung ganoong klaseng palitan na ginustong gawin dito ng Aurora MLBB. Hindi sila nag-force ng anything. Pero the moment na nag-force sila, doon pa yata nasabi or nahanap ng Aurora na kaya na natin sumagot at pumalag kontra sa Blacks International. Akala ko nakuha, pero hindi naman. Naka-MP. Naka-MP pa rin, Oo. naka-MP. Grabe. Nag-retrieve, ay hindi nag-retrieve si Demon Knight kaya nakuha ni MP na kick. Tinry tinry yung Tinry lang. sundot agaw. Oo. So ngayon, bawat objective talaga very crucial for these two teams. Kasi maski yung Purple ba, akala mo Lord Dance eh. 5 silang nakaamba oh. Wala na nag-split push eh. Hindi na kailangan. Nagawa na ni Demon kahit nung simula. Lamang na lamang na sila ngayon sa mga tore. And yun yung kinapitan ng Aurora MLBB clearly. Kaya napatagal ng ganito or kaya kahit na sobrang aggressive din or nag-a-attempt ang Black International ay hindi naman masyadong naramdaman. So eto ba ang ibig sabihin ni Demon kahit na excited na akong mag-assassin. Hindi dahil sa gusto kong maghanap ng laban. Kasi gusto ko i-secure agad-agad as much as possible yung mga magiging panalo namin para hindi na kami mahirapan. Oo, nakita natin kanina nung early parts of the game, lahat ng turtle napupunta kay MP. Oo. Kasi si Demon kahit pala may ibang plano, gusto niya kumuha ng tore. Kasi alam niya yung power spread ng Aurora, mamaya pa eh. Yung Black mauuna dito eh. Kahit sinisimula na nga nila. Yung dalawang Lord kanina napunta sa Aurora. Wait. Masakit na dito si Yue. Masakit nun. Nightmare Expo pa lang yun, tsaka Hindi pa si hindi pa yung alien, hindi pa yung yun. hindi pa si Wormy. Hindi pa si Wormy yun. Grabe dito yung damage ni Iwit. Mo siya na nga ang humaharang. Oh, sinasabi ni Yue na, Haji, oh. Haji, ito ba yung tinuro mo sa akin, Haji? Ay! Lord JM, susugurin na ngayon ang Aurora MLBB. Gusto na talagang ilaban nito. Nandoon yung penalty doon mula kay Perks. Pero mukhang kahit paano yung nakapwelo ang Aurora. Mapakatumpa na si Perks dito. Isama ko pa si Outplayed. Ngayon, pero si MP the King nakuha yung Lord. Kaso isa-isa nang nawawala ang mga miyembro ng Blacklist International. Haji is down as well. And that's a wipeout! Wipe out for Aurora and as the 5 members march in the top lane. My Lord yung Blacklist kaya madedelay pa naman ang kanilang pag-opensa. Pero I think this is endable, Brigida! Sumugod na si Edward, sabi niya, itore nyo na, hindi na natin patatagaling ang labang ito na kanina pa naging tahimik. Mapapa sa kamay ng Aurora ang unang laban. Maliwanag ang ating stadium dahil nakita ng Aurora yung ilaw. They see the light within and they seize the win as they take game number 1 kontra Blacklist International at bawat fans dito ngayon sumisigaw na. Natatapatan yung boses natin sa lakas ng stadium. Nagdiriwang na ngayon ang mga Auroras. Dahil Auroras ang pangalan ng kanilang bagong fanbase. At ngayon, ibang klase ang kanilang ipinamalas. Alam mo, pa-explain na lang natin sa ating panel kung ano nga ba talaga ang nangyari sa game number 1. Minuto ang ating pinanood na wala man ng kills na bumagsak until nangyari na yung mga